Praise God. You endure hanggang ngayon at hanggang mamaya. Palakpakan natin ang mga bata. Yes. At palakpakan din natin ang Panginoon na tumulong sa ating lahat. Ang message ngayon is patungkol sa pananampalataya na nananatili, nagpapatuloy. Makikita natin ito sa Joshua 14:6 up to 12, patungkol sa buhay ni Caleb. May pangalan ba ditong Caleb? Wala. Okay. Bago yon, tingnan muna natin yung mga naglakbay papuntang Mount Pinatubo. Ayan. Kasama dyan si Lynette, kasama dyan si Ana, at saka si Teacher Lynn. Yan, sila ay may tungkod pa. Dahil malayo-layo rin yung kanilang paglalakbay. Ngunit bandang huli, pagod sila, pero narating nila ang pinaka-view, pinaka-crater ng Mount Pinatubo. Okay. Hindi sila tumigil sa gitna. Kahit sabihin nila, "Nay, marami pa yung step pala, anak ko, malayo pa." Pero nagpatuloy sila hanggang sa marating nila ang kanilang papupuntahan at yung magandang view. Minsan ganun po sa paglalakbay natin sa buhay. At kung titingnan natin, parang running yan or marathon. Minsan nakakapagod. Pero mararating din ang finals. So, kung ang buhay natin ay parang marathon, tayo rin ang makikita-kita sa finals. Okay. Tingnan po natin yung tanong natin sa umagang ito. Ano ang pananampalatayang nananatili sa Diyos? What kind of faith that endures? Yung nagpapatuloy. Titingnan po natin ang pananampalataya ni Caleb bilang isang halimbawa. Una, basahin natin sabay-sabay. Faith remembers God's promises. At kung titingnan natin, yung naalala ni Caleb, yung mga pangako ng Diyos nung nagdaan. Sa next na slide, nabasa ko kanina yan ni Pastor Arman, na itong mga anak na ni Juda lumapit kay Joshua sa Gilgal. Kasama nila dito yung si Caleb. Si Caleb ay isa sa mga nangunguna na leader ng mga Israelites at that time. Kasama niya si Joshua na naging spy nung sila ay pumunta ng Kanaan. Inutusan sila ni Moises nung sila ay galing Ehipto papuntang Kanaan. Bago nila marating ang Kanaan, may 12 spy na pinadala si Moises. Yung 10 spy, natakot sila. Kasi nakita nila, higante ang mga tao, malalakas ang mga tao, may mga armas sila. Sino sa inyo natatakot? Wala. Okay. Pero yung dalawa, si Caleb at saka si Joshua, sila yung matapang. May pananampalataya sa Diyos. Sabi nila, kaya natin sa tulong ng Diyos. So, dalawa sila. Si Caleb at saka si Joshua. Ngayon, nung nandun na sila at nasakop na nila yung ilang mga kalupaan sa Kanaan, paglipas ng 45 years, ito ang sabi ni Caleb kay Joshua, verse 7. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Nevertheless,
My brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. So makita natin dito yung puso ni Caleb talagang sumunod sa Panginoon. Verse 9, sabi dito, so Moses swore on that day saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. Okay. Ito po yung inaalala ni Caleb, yung pangako ng Panginoon sa kanya, na siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apu-apuhan, magkakaroon ng lupain. Sino sa inyo ang may mga lupa? Pamana. Yan, si Moises may pinangako kay Caleb na meron siyang lupa doon sa lupang pangako. Inalala niya yon. May pananampalataya siya na itong pangako na ito ay galing sa Diyos. Okay. Basahin natin ng sabay-sabay yung next na slide. Ito po yung lesson natin. Basahin natin. Naalala ni Caleb ang isang pangako tungkol sa lupain. Inaalala natin ang mga pangakong natupad kay Kristo. Kung si Caleb mayroon siyang naalala, dapat wag nating kalimutan ang mga pangakong natupad para sa atin, natupad ni Kristo. Halimbawa, sa next na slide, ito po yung mga natupad. Yung promise a Savior. Sa lumang tipan, darating ang tagapagligtas para tayo ay iligtas. Sino yung tagapagligtas? Si Jesus. Okay. Ang pangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya, mapagpalang maraming tao, tinupad, may nagtupad na sa pamamagitan niya, mapagpala ang maraming tao sa buong mundo. Sino ang tumupad? Sino? Si Jesus. Okay. Sa Old Testament, may pangakong hari na darating. Tuwing Christmas, sinaselebrate natin yung hari na ito. Sino yon? Si Jesus. The promise of the new covenant, yung mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at mabago yung ating puso. Sino ang namatay sa krus para mapatawad tayo? Si Jesus. And then, may pangako ang Diyos na ang kanyang presensya ay mapapa sa atin. Nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, kung may 2 o 3 na nagtitipon para sa akin, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Sino ra yung nasa ating kalagitnaan? Si Jesus. Yes, yung presensya niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay. The promise of rest. Yung pangako na sila ay makakarating sa promised land, sila ay may kapahingahan. Sino ang nagbibigay ng kapahingahan natin sa Espiritu? Si Jesus. Okay. And then, may pangako na inheritance. Pero meron ding pangako para sa atin. Yung eternal city na inheritance sa pagbabalik ng Panginoon. Si Jesus pa rin ang nagtupad noon. At dadalhin tayo dito sa lupang pangako, the eternal city. Basahin natin yung 2 Corinthians 1:20 dito sa baba, sabay-sabay. For all the promise of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Okay. So lahat ng promises ng Panginoon, yes kay Kristo. Ibig sabihin, tinupad ni Kristo. Sinong tumupad? Si Kristo, si Jesus, yes.
Pangalawa, basahin natin na sabay-sabay. Faith relies on God's faithfulness. So hanggang sa ngayon, tapat ang Panginoon. Yun yung sabi ni Caleb. Okay, sa next na slide, sabi niya, and now behold, the Lord has kept me alive just as He said. Okay, pinangako ng Diyos na ibibigay ang lupang pangako. Meron akong portion at ngayon, buhay pa ako. Pero yung iba na hindi nakarating sa promised land dahil hindi sila sumunod sa Diyos, namatay na sila sa disyerto. Pero sabi ni Caleb, hanggang ngayon, buhay pa ako. Dahil ito ang sabi ng Panginoong Diyos. This 45 years since the time that the Lord spoke His word to Moses while Israel walked in the wilderness. And now, behold, eto, sabi ni Caleb, I am this day 85 years old. Ilang taon na raw si Caleb? 85 years old. At ang sabi niya, I am still strong today as I was in the day that Moses sent me. My strength now is as my strength was then, for war and for going and coming. At hindi, ano? Sino sa atin ng 85 years dito? Ha? Praise the Lord. Si Caleb, 85 years, pero sabi niya, malakas pa ako. Binubuhay pa ako ng Panginoong Diyos. Binibigyan pa niya ako ng lakas ayon sa kanyang pangako. So nagtitiwala siya sa katapatan ng Panginoong Diyos hanggang sa kasulukuyan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa Hebrews 10:23. Ito pala ay sabi ng sumulat sa Hebrews. Basahin natin ng sabay-sabay. Let's hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Kung may pangako ang Diyos, huwag tayong mag-alinlangan. Bakit? Tapat ang Panginoon. Sino ang tapat? Panginoon. Hallelujah. Okay, basahin natin sabay-sabay yung sumunod. Start. Si Caleb ay umasa sa katapatan ng Diyos. Tayo ay umaasa sa natapos na gawain ni Kristo. Tayo ay umaasa sa natapos na gawain ni Kristo. Ano ang kanyang ginawa? Namatay siya sa krus. Tinapos niya na yon. Ipinako na niya ang ating mga kasalanan para tayo ay mapatawad. Yun po yung katapatan ng Panginoon sa atin. Hanggang sa ngayon, kung meron tayong kasalanan, pinapatawad niya. Tinutulungan tayo. Minsan kahit nanghihina tayo sa ating pananampalataya, sinong tumutulong sa atin? Si Jesus. Hallelujah. Okay. Panghuli. Basahin natin ng sabay-sabay. Faith reaches for God's calling. Okay, ito naman yung future. Inalala ni Caleb yung nakaraan. Siya ay tumatayo sa katapatan ng Panginoon hanggang sa ngayon. At meron pa siyang hangarin sa hinaharap. Tingnan po natin yung verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. So now, give me this hill country of which the Lord spoke on that day. For you heard on that day how the Anakim were there with great fortified cities. It may be that the Lord will be with me, and I shall drive them out, just as the Lord said. Ito yung hiningi ngayon ni Caleb. May pangako ang Panginoon na meron akong share. At ito yon, yung pupuntahan ko, yung hill country. Nandun yung mga Anakim. Yung mga Anakim, sila yung mga higante. Yung mga kinakatakutan.
Pero ito yung sabi ni Caleb, "It may be that the Lord will be with me, and I shall drive them out, just as the Lord said." Meron siyang pananampalataya na tutulungan siya ng Panginoon na maging matagumpay para matalo niya itong mga higante na ito. So, naging matagumpay si Caleb sa mga nagdaan. Naging tapat ang Diyos sa kanya at alam niya na kahit yung kanyang hinaharap, magtatagumpay pa rin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah! Yan po si Caleb. At kung titingnan natin, naging matagumpay ang Panginoon sa ating buhay nung nagdaan, ngayon, at alam natin hanggang sa kasalukuyan. Basahin natin ng sabay-sabay ang next na slide. Start. Ang inaasahan ni Caleb, maaaring ang Panginoon ay suma sa akin. Ngayon ay tiyak na nating nalalaman kay Kristo, siya ay laging suma sa atin forever. Okay, anong pangako niya? I will never leave you, I will never forsake you. Sasamahan tayo ng Panginoon forever. Okay, ano ba yung forever na ito? Hanggang sa marating natin ang langit or hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kung noon meron silang promised land, ang promised land para sa atin ay ang langit at yung bagong langit at bagong lupa. Basahin natin sabay-sabay sa next na slide. Amen. Kumawit tayo kanina, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Sino ang laging sasama sa atin? Amen. Ang Panginoon, lagi tayong sasamahan. And then, sabi dito, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sa next na slide, ito po yung ating confession. Westminster Confession of Faith patungkol sa ating katagumpayan even sa future. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang Panginoong Hesus sa kanyang ganap na pagsunod at pag-aalay ng kanyang sarili ay lubos na nakapagbayad sala sa katarungan ng Ama. Tinubos niya tayo hindi lamang para makipagkasundo, kundi para sa walang hanggang mana sa kaharian ng langit, para sa lahat ng ibibigay sa kanya ng Ama. Okay. So, ito yung ginawa ni Jesus at sigurado tayo na meron tayong mana sa kaharian ng langit. Amen ba? Okay. Meron tayong forever sa langit at sa bagong langit at bagong lupa. So, ganito po yung buhay natin para po tayong naglalakbay papunta sa bagong langit at bagong lupa. Now, minsan hindi madali katulad ng illustration na ito sa next na slide. Ito po si Derek Redmond. Kilala niyo ba si Derek Redmond? Hindi. Ikukwento ko si Derek Redmond. Isa siyang runner. Mabilis na tumakbo. Sinong runner sa inyo?
Okay, wala. Si Derek Redmond ay mabilis tumakbo. At sumasama siya sa mga Olympic. Alam niyo ba yung Olympic? Olympic? Okay. Nung sumali siya ng Olympic sa Barcelona, saan siya sumali? Sa Barcelona. 400-meter semifinal sa Barcelona. Ang problema, nung siya ay ang bilis niyang tumakbo, bigla siyang natumba. Sino yung natumba? Si Derek Redmond. Alam niyo ang dahilan? Dahil ang kanyang mga muscle naputol dito sa kanyang hita. Pero dahil sa gusto niya pa rin magpatuloy, hindi siya nagpatalo. Tumayo siya. Pero hirap na hirap siyang tumakbo. Nakita siya ng kanyang tatay. Nandun yung kanyang tatay. Pumunta yung tatay at sinamahan. Nakita po ninyo yan yung kanyang tatay. Tinulungan niya hanggang sa makarating sila sa finish line. Sino ang tumulong sa kanya? Ang tatay. Sino ang tatay natin sa langit? Siya ang tutulong sa atin. Siya ang tutulong sa atin para matapos natin, para magtagumpay tayo sa takbuhin sa ating buhay. Amen ba? Palapakan natin ang ating tatay sa langit. Kasi minsan sa buhay natin, mahirap magpatuloy. Dahil minsan parang mabato, mabagyo. Katulad nito, may problema na yung kanyang mga muscle na putol. Pero tinulungan siya ng kanyang tatay. Meron tayong tatay sa langit na hindi tayo iiwan. Para ang kanyang pangako, lagi nating maranasan. Ang kanyang presensya, lagi nating maranasan. Hanggang sa meron tayong award. Okay, sa next na slide. Ito, yung corona ng mga winner. Minsan, ito ay made of olive leaves. Minsan naman, made of laurel leaves. Okay. Yun yung corona na ibibigay nila sa mga winner. May mga corona ba tayong ibibigay sa winners mamaya? Okay, may mga medal. So parang ganyan, no? May mga medal. Okay. Sila ay tumatakbo, nakikipag-contest para lang sa ganyang medal. Pero ang problema dito sa laurel leaves or olive leaves, paglipas ng ilang araw, natutuyo na. Di ba? Pero ito yung kanilang medal noon. Pinagsisikapan nila. Sabi ni Pablo, nagsisikap din siya. Basahin natin ng sabay-sabay. I press on toward the goal to win the prize for which God had called me heavenward in Christ Jesus. Meron din siyang hinihintay na prize, premyo. Pero ang premyo na ito ay hindi laurel leaves or hindi olive leaves. Ito ay pangmatagalan. Forever, na buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoong Diyos. Meron tayong corona, meron tayong premyo na ibibigay ng ating Panginoon. So, mamaya, may mga premyo kayo. Yung mga panalo. Pero, wag nating kalimutan. Meron ding premyo ang ibibigay ang ating Panginoong Diyos. Kung hindi man sa buhay na ito, meron din tayong premyo sa langit sa pagbabalik ni Jesucristo.